Dahil sa kapatid na malapit ng manganak at may sakit pa sa puso, napilitang maghanap ng trabaho si Camila. Swerte naman at may inaalok na trabaho ang kaibigan niyang si Agnes. Walang pagdadalawang isip na tinanggap niya ng alok ang kaibigan. Pero ang labis niyang ikinagulat nang malamang ang trabahong ibibigay sa kanya ay bilang maging asawa na isang gwapo pero demonyong mafia boss. Matakasan kaya niyang kapalaran niya bilang ang ikalimang asawa ng isang mafia boss? O gaya ng dating mga asawa ni Mr. Z, lahat ay bigla ang namatay. Sundan ng kwentong pag-ibig ni Camila de la Torre at Mr. Jovito de la Cuesta. Napanganga si Camila habang nakatingala sa gusaling na sa kanyang harapan. Hindi niya akalain na napakalaki at napakataas pala ng gusali na pag-a-applyan niya ng trabaho. Sa taas nito at laki ay mukhang hindi ito pipitsuging kumpanya lang. Ang sabi ng kaibigan niyang si Agnes na nagrekomenda sa kanya dito ay malaki ang magiging sahod niya sa kumpanyang ito kapag nakapasok siya. Dinukot niya sa lumang bag na dala ang gold card na binigay ni Agnes. Gamitin daw niya ito sa pag-a-apply para kagad siyang matanggap. Ayon pa sa kaibigan niya, ay pwede siyang bumala ng malaking pera kapag natanggap siya. Kaya naman agad niyang sinunggaban ang trabahong ito. Malapit ng mga anak ang ate niya, meron pa itong heart disease, kaya naman kailangan niya talaga ng malaking pera. Kaya nga agad siyang pumayag na mag-apply at pumasok dito. Napakamot si Camila sa ulo. Mukhang sosyalin naman ang lugar na to. Pwede kayang tulad ko dito? Bumuga siya ng hangin. Ano ka ba naman, Camila? Siyempre pwedeng kahit na sino basta porsigido at masipag sa trabaho. Pagpapalakas niya sa kanyang loob, inayos ni Camilang suot na lumang blouse at pinagpagito para alisin ang alikabok. Inayos din niyang pagkakatak-in nito sa slacks niya na kulay itim. Medyo may kalumaan man dahil nabili lang niya ito sa ukay-ukay, mainam na ito kaysa wala. Pati ngang flat shoes na suot niya, masikip pa dahil luma at pinagliitan pa niya. Magmula nang lumayas ang nanay nila, 2 taon na nakakaranay lalo silang naghihirap ng ate niya. Huminto sila sa pag-aaral at ang ate naman niya ay nabuntis at iniwan ng kasintahan. Ngayon nga ay nagdadalang tawit at meron pang sakit sa puso. Siya na lang ang aasahan ng kapatid niya ngayon. Nahihirapan man siya, hindi naman niya pwedeng pabayaan ito. Mahal niya ang ate niya kaya gagawin niyang lahat para dito. 20 anyos na siya pero wala pa ring pagbabago sa buhay nila. Kahit anong kahit nilang magkapatid ay walang pagbabago. Mas mahirap pa rin sila sa daga. Sinubukan naman niyang mag-apply ng trabaho pero hindi naman siya natatanggap dahil hindi naman siya nakatapos ng kolehiyo. Kaya nga nang inalok sa kanyang trabahong ito ay kaagad niyang sinunggaban. Hindi raw kasi ito humahanap ng mataas na pinag-aralan. Basta may hawak na gold card ay sigurado raw na makakapasok. Ay kabayo! Napahawak si Camila sa dibdib dahil sa gulat. Muntik na siyang masagasaan ng kulay itim na sasakyan. Grabe, nakita naman na may tao pero hindi man lang huminto. May iba talagang mayayaman na walang modo. Kahit na makasakit ay walang pakialam. Napailing na lang ang dalaga bago naglakad papasok sa gusali. Pero hindi pa man niya naitatapak ang paa sa entrance ay kaagad siyang hinarang ng mga gwardya. Miss, pasensya na pero hindi kayo pwede dito. Tinignan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Sa tingin namin ay naliligaw ka lang. Hindi ditong butika, miss. Sabi pa ng mga ito na bahagya pang tumawa. Butika? Sa ganda kong ito? Pero hindi ako against sa... Ngit pa ha? Hindi naman kasi siya bibili ng gamot. Hindi po ako mali ng pinuntahan mga manong guard. Mag-a-apply po kasi ako dito. Dinukot ni Camila ang gold card na nasa bulsa pinakita sa mga ito. Imbis na tingnan ito para suriin ang hawak niya ay mas lalo pang nagtawanan ng mga ito. Alam naming peki yan, miss. Marami nang sumubok na makalusot gamit ang estilong yan. Mayayaman pa't kilala sa lipunan. Sila nga ay walang tunay na gold card. Ikaw pa kaya na mukhang walang sinabi sa buhay. Muli pinasadahan siya ng isang gwardya ng may pangiinsulto habang umiiling-iling pa ito. Nanliit si Camila sa sinabi ng mga ito, damang-dama ng dalagang pang-iinsulto sa kanya. Kung makaastang mga ito, akala kung sino. Hindi ba pwede na magsalita at tumingin ng walang halong pang-iinsulto? Ganito ba talagang karamihan sa mga tao?
Kapag alam nilang mas mababa ka, ay titinan ka nila na parang aso. Bagsak ang balikat na tumalikod siya. Ayaw niya na makipagtalo dahil alam niya na hindi naman siya mananalo. Aaminin niya, masakit sa dibdib ang mga sinabi nila. Mahirap na nga siya, lalo pang ipapamukha sa kanya. Miss, naiwan mong peking card mo. Tawag ng isa sa mga gwardyang nang malaglag niyang card na dala. Dinampot agad ng gwardya ang gold card na nasa lapag. Namutla ang mga ito nang makita at mahawakan ng card. Nalaglag pa mula sa kanilang kamay ang card. Ang may pang-iinsultong tingin ng mga ito kanina ay napalitan ng takot at pangamba. Wala naman siyang ginagawa kaya bakit parang natakot ang mga to? Lumapit si Camila para kunin ang card. Pasensya na, nagkamali kami miss. Humihingi kami ng tawad sa kagaspangan ng pag-uugali namin. Nabigla siya ng sabay-sabay lumuhod ng mga ito sa harapan niya habang nanginginig pang katawan. Sandali, ano bang ginagawa niyo? Nababalo na ba sila? Hindi naman siya Diyos para luhuran. Nagkamali kami ng paghuhusga. Maaari na kayong pumasok, madam. Napangiwi si Camila. Madam, in fairness, tunog mayaman. Pero hindi carry sa akin. Pero sandali, ibig bang sabihin hindi peking kanyang card na hawak? Nabuhayan ng loob ang dalaga. Akala niya uuwi siya ng malungkot ngayon. Ang swerte niya, mukhang magkakatrabaho na siya. Tama nga ang kaibigan niya. Basta hawak niya ang gold card, wala siyang magiging problema. Tinanggap niya ang paghihingi ng pasensya ng 10 gwardya sa kanya. Hindi naman siya mapagtanim ng sama ng loob at ang importante hindi siya uuwi ng bigo. Sinamahan pa siya ng mga ito sa receptionist na merong tinawagan sa telepono. Hindi kaya amo niya ang tinawagan ng babae? Napansin kasi ni Camila na sobrang galang nito habang nakikipag-usap. Nakikipag-usap dito na animoy takot ito. Kinabahan si Camila at napadasal ng mahina. Sana mabait ang magiging amo ko. Mas nakakagana kasi magtrabaho kapag mabuti ang amo. Pwede ka nang umakyat, sabi ni Miss Tiana. Hihintayin ka nila sa itaas. Magalang at nakayuko pang sabi ng receptionist. Maraming salamat po. Ngumiti si Camila rito at nagpasalamat. Ngunit hindi man lang natinag ang babae sa pagkakayuko hanggang sa makaalis ang dalaga. Madam ba ang tawag nila sa lahat na nag-a-apply dito? Tanong ni Camila sa isip. Nagtaka din ang dalaga kung bakit nakayuko ang lahat ng madaanan niya. Hinatid si Camila ng mga gwardiya sa VIP elevator. Sa rooftop daw ang punta nila. Napaisip ng dalaga bigla. Hindi kaya maglinis ng rooftop ang kanyang magiging trabaho? Wala naman kasing nabanggit si Agnes kung anong trabaho niya rito. Basta ang sinabi nito ay tanggapin na lang niya kung anong ma-assign sa kanya. Hindi naman siya namimili ng trabaho. Kahit mahirap ay tatanggapin niya basta malaki ang sahod at marangal. Pagkalabas ni Camila ng elevator ay sumalubong sa kanya isang matandang babae at napakaraming kalalakihan. Mukhang nag-a-apply din ng mga ito ng trabaho dahil nakasuot pa sila ng kulay itim na suit at itim na sapatos. Ang formal na kasuotan nila, samantalang ang suot niya ay luma at medyo kupas pa. Hindi bale, balang araw ay makakabili rin siya ng bagong damit nila ng ate at magiging pamangkin niya. Kailangan lang niya na munang magtiis sa ngayon. Napansin ni Camila na siya lamang ang babaeng narito bukod sa matandang babae. Nagtaka ang dalaga nang lumapit ang lahat sa kanyang harapan at sabay-sabay na yumuko. Mukhang isa ito sa patakaran ng gusaling ito, ang yumukod sa mga tao. Katulad ng ginawa ng mga ito, yumuko din si Camila. Mas matagal pa kumpara sa pagyukod ng mga to. Napatayo ng tuwid si Camila nang tumikim ang matandang babae. Istriktang dating ng matanda, nasa 50 ng edad. Nakakatakot ang tingin nito lalo pat manipis lamang ang kilay nito. Kung ilarawan ito ni Camila ay kamukha ito ng mga kontrabidang madrasta na kanyang napapanood sa mga television. Mukhang ito si Miss Tatiana, ang babaeng tinutukoy ng receptionist kanina. Ilang taon ka na? Tanong ng matanda na walang kangiti-ngiti sa labi. 20 po, magalang na sagot ni Camila. Tumangot-tangong matanda at pinasadahan ng kabuuan ng kaharap. May genetic disease? Po, napalunok si Camila nang tumingin sa kanyang seryosong matanda na para bang sinasabi na sumagot ka na lang. Wala po, pagsasabi ng dalaga ng totoo. Hindi alam ni Camila kung anong kinalaman ng tanong nito sa magiging trabaho niya. Basta ang mahalaga ngayon ay makakapagtrabaho na siya at magkakapera. Mabuti naman. Bumaling ang matanda sa mga lalaking naroon at sa menyas. Dalhin na siya, utos ng matanda. Sandali, saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako. Kinain ng takot ang dibdib ni Camila nang hawakan siya ng mga lalaki sa magkabilang braso.
Sinubukan ng dalaga na huwag pumiglas ngunit hindi siya makawala. Saka lamang niya napansin ng isang chopper sa may dulo. Mukhang balak ng mga ito na dalhin siya sa ibang lugar dahil tinutumbok nila ang kinalalagyan nito. Hindi kaya mga sindikato to na kumukuha ng lamang loob ng tao? Lalong nakadaman ng takot si Camila, mas lalo siyang nagpumiglas. Panay ang sigaw niya tingin na saklolo subalit mukhang walang nakakarinig sa kanya. Dahil nasa pinakamataas na bahagi sila ng gusali, tsak natatangayin lamang na malakas na hangin ang paghihingi niya ng tulong. Parang awa niyo na, pakawalan niyo na ako! Natigil sa pagsigaw si Camila na merong telang itinakip ang lalaki sa kanyang ilong. Unti-unti ay nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Agad na bumangon si Camila ng magising. Nasaan ako? Agad niyang kinapa ang sarili. Nakahinga ang dalaga ng maluwag na makitang walang sugat at buo pa ang kanyang katawan. Hay, salamat naman at buhay pa ako, ani niya. Nilibot ni Camila ng tingin ng paligid, walang ibang tao bukod sa kanya. Kinapa niyang kama na kanyang hinihigaan. Grabe, ang lambot naman ito, halatang mamahalin. Hindi katulad ng sapin nila sa kanilang bahay na bukod sa luma na iubod pa ng tigas. Dahil papag lamang yun nagawa sa plywood. Naalala niya ang nangyari. Camila, ang pagtakas ang dapat mong isipin. Kastigo niya sa sarili, sabay kutos sa kanyang ulo. Imbis na pagtakas ang isipin kung ano-ano pang napupunan niya. Kailangan niyang tumakas habang hindi pa nagagawa ng mga itong masamang balak sa kanya. Hindi lang talaga siya mapigilan na mamangha sa kama. Bata pa lang kasi siya'y pangarap na nilang magkapatid na makahiga sa ganitong klase na higaan. Oo nga pala, kailangan niyang tumakas bago pabutasin ang tiyan niya at kunin ang lamang loob niya. Napalunok siya. Maisip pa lang ni Camila na alisin niya ng mga lamang loob, pinaghihinaan na siya ng loob at pinangangatugan ng tuhod dahil sa takot. Dahan-dahan at walang ingay siyang naglakad papunta sa pinto. Kailangan niyang tumakas ngayon habang wala pang mga lalaki at matangban babae na nagdala sa kanya dito. Pagbukas ng pinto ni Camila ay nagulat siya. Nasalubong ng dalagang matandang babae na nagutos na dakpin siya. Takot na umatras siya. Huwag kang magpahalata ng takot, Camila, aniya sa sarili. Kailangan mukha siyang matapang at palaban. Huwag ka pong lalapit, pumapatol po ako sa matanda. Marunong po akong mangarate. Pagmamatapang pa ni Camila habang iwinawasiwas ang dalawang kamay sa ere na animo ay marunong talagang mangarate. Pigil ng matandang babaeng si Miss Tiziana ang pagsili ng ngiti sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala dahil walang mananakit sa'yo. Siya nga pala, yumukod siya ng bahagya. Ako nga palang mayordoma ng lugar na ito. Tawagin mo na lang akong Miss Tiziana. Wala raw mananakit sa kanya kahit paano'y nakahinga si Camila ng maluwag. Akala niya'y nanganganib ang buhay niya pero mukhang hindi naman pala. Ako naman po si Camila, kinagagalak ko po kayo makilala. Ani ng dalagang yumuko din sa harapan ng matanda. Sumunod ka dahil kailangan mo ng sukatan, ani ng matanda bago napagtiunang maglakad. Katulad na sinabi ng matandang babae, sumunod si Camila rito. Susukatan ng marahil siya para kapag magsisimula ng kanyang trabaho ay meron na siyang maisusuot. Napanganga si Camila habang nililibot ang tingin sa paligid. Lahat ng kanyang nakikita ay pawang mga mamahaling bagay. Mula sa chandelier na naglalaki, sa mga figurang mukhang babasaging kristal, mga painting na halatang nililok ng mga magagaling na pintor. Lahat ng narito'y halatang mamahalin. Mukhang mas mahal pa ito sa buhay ng isang katulad niyang mahirap pa sa daga. Nang huminto ang dalaga sa paglalakad, nakakita siya ng isang larawan ng pamilya. May dalawang mag-asawa na tila galing sa Hollywood sa kanilang kagandahan at kagapuhan. Sa pagitan ng mag-asawa, isang batang lalaking tila 10 taong gulang sa paningin niya. Ang batay kaakit-akit at gwapo, tulad ng kanyang mga magulang. Agad siyang sumunod sa matandang babae nang ito ay tumikim na para bang naguutos na bilisan niya ang pagtakbo. Habang sila'y bumababa ng hagdanan, hindi niya maiwasang mapahanga. Ito ang unang pagkakataon niya na nakakita ng isang napakalaking bahay. Oops, hindi to bahay kundi isang palasyo. Napakalaki at napakalawak nito. Mukhang napakayaman na magiging amo niya. Sinabi ng matanda sa kanyang hindi siya sasaktan. Tilang pinatulog lang siya para hindi niya maalala ang daan papunta rito. Marahil takot tong maagnas. Nagpatigil sila sa harap ng isang malaking pinto. Sa pagbukas ng pinto, nakita niyang 6 na lalaki na parang mga babae. Dahil sa kanilang kolorete sa muka, agad siyang nilapitan ng 6 na umalis ang matandang babae.
May mga nagtatahi sa kanya, may nag-aayos ng iba't ibang alahas at may nagme-measure ng kanyang paa at daliri. Bagamat nakakapagod, nagtiis siya. Kung itong proseso bago tanggapin sa trabaho, handa siyang tanggapin. Kasama, bakit kailangan niyo sukatin ako ng mga yan? Tanong niya habang tinitingnan ang mga mamahaling alahas. Paumanhin, nagtataka lang ako kung bakit kailangan din ako mag-alahas. Empleyado lang naman ako dito at hindi ko pa alam ang aking gagawin. Nagkatinginan ang mga ito sa kanyang sinabi. Gaano na kayo katagal dito? Magkano sahod niyo? Tanong niya subalit walang isa man ang sumagot kaya napahiya siya at tinikom ang labi. Pagdating ng matandang babae natapos ng ginagawa ng anin, muling sinundan siya ng matanda. Umakyat sila sa ikatlong palapag ng palasyo. Tama nga, palasyo ang tawag dito. Mas angkop ito kaysa sa bahay dahil sa laki nitong malapalasyo. Pagdating nila sa ikatlong palapag, sila ay nagtungo sa pinakadulong kwarto. Hiningal siya dahil sa layo ng kanilang nilakad. Sa ganito kalaking palasyo, dapat mayroong elevator. Tsak na mas mapapagod ang mga magtatrabaho dito sa pag-akyat baba kaysa sa kanilang trabaho. Huminto sila sa tapat ng isang pinto. Mas malaki ang pintong ito kumpara sa mga nadaanan nila kanina. Bigla itong bumukas sa gitna kaya medyo napatalon siya sa gulat. Pagpasok nila, tumambad sa kanya ang puro libro. Kahit saan niya ituon ng kanyang mata, puro libro ang kanyang nakikita. Mukhang mahilig sa libro ang magiging amo niya. Nandito na siya, Mr. Z. Yumukod ang matandang babae sa lalaki na kupo sa swivel chair patalikod sa kanilang pwesto. Hindi niya maipaliwanag ngunit bigla na lamang lumamig ang kanyang pakaramdam at tumayo ng mga balahibo niya. Aalis na ako, Mr. Z. Bago umalis, nagbigay galang muli ang matanda at iniwan na siya. Napasinghap siya nang humarap sa magiging amo niya, hindi dahil sa takot kundi sa sobrang paghanga. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganito kagwapo, tila isang hari. Mali siya, hindi ito isang hari kundi isang kontrabidang demonyo. Nakakatakot ang kanyang presensya, mukhang hindi ito isang hari na kanyang niligtas ka. Mas tila itong kayang bawiin ang buhay mo. Bukod doon napapakalaki ng kanyang katawan. Isang suntok lang mula sa kanya ay maaaring magdulot na kagad ng kamatayan. Nakakatakot ang malamig at mapanuding tingin niya. Kahit hindi pa siya nagsasalita, ang kanyang pagmamasid ay sapat ng panginginig sa sino mang humarap sa kanya. Ang kulay itim ng kanyang mga mata ay tila handang dalhin ka sa kailaliman ng kadiliman. Napakagwapo nga subalit may kapanganibang anyo. Sa nanginginig na tuhod, yumukod siya sa harap nito. Sir, ako nga pala po si Camila de la Torre. Nandito po ko para mag-apply ng trabaho. Pinanatili niyang pagkakayuko ng kanyang ulo. Hindi niya kayang tumingin sa kulay itim na mga mata nito. Natatakot siya dahil sa nakakatakot na presensya nito. Para itong isang hari. Isang malupit na hari. Hindi po kayo magsisisi sa oras na tanggapin niyo ako sa trabahong ito. Masipag po ako at madaling matuto. Sanay ako sa lahat ng trabaho. Come here. Napalakas ang tibok ng kanyang puso na marinig ang malagom na boses nito. Malamig, nakakatakot at lalaki ang kanyang boses. Do I really need to repeat myself? Nataranta siya nang makitang nag-isang linya ng kilay nito. Mabilis siyang lumapit sa nakayuko. Napapitlag siya ng hawakan nitong kanyang babat iangat ito. Mas pinilan niyang pumikit sa harapin ng mga mata nito. Damang-dama niyang pagsuri nito sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat. Ganun na lang ang paglunok niya na magtama ang kanilang mga mata. Sir, lilinawin ko lang po. Hindi po ko tumatanggap ng extra service. Marangal na trabaho pong hanap ko. Kandautal na sabi niya, hindi niya gustong tingin ito sa kanya. Kahit nakapikit siya kanina, dama niya na para siyang hinuhubaran. Tumiim ang mata nito nang marinig ang sinabi niya. Nahigitan niya ang hininga nang tumayo ito sa harapan niya. Diyos ko, para itong kapre sa laki. Mukhang nasa 6'3" ang taas nito kumpara sa kanya na 5'2" na taas. Nagmukha siyang bata sa harap nito. Magkakasunod siyang napalunok ng yumuko ito. Halos magkanda duling-duling siya sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Amoy niya ang mabangong hininga nito. Well, being my wife is a decent job. Ano po? Sinundot pa niya ang tenga. Baka nabingil lang siya. You heard it right, Camila? You are here to become my wife. Ano daw? Asawa? Pasensya na po pero sa tingin ko nagkakamali po kayo. Nagpunta po ako dito para sa trabaho, Mr. Z. Hindi po ako nandito para maging asawa mo. Nabitin ng anumang sasabihin niya nang may dumating na dalawang lalaki. Sabay na yumukod ang dalawa sa lalaking kaharap niya. Mr. Z, nahuli na naman si Javier. Anong gagawin namin sa kanya?
Magalang na tanong ng lalaki, nakakatakot ang itsura. Mukha itong goon sa mga pelikula. Maging ang kasama nito'y ganun din ang hilatsya ng mukha. Mukha itong isang kontrabida sa mga palabas. Dumilim ang mukha ni Mr. Z. Kill that traitor. Mapanganib nitong utos. Namilog ang mga mata niya sa narinig at muntik nang malaglag ang panga niya. Yes, Mr. Z. Sabay na tugon ng mga lalaki at sabay pa. Bago umalis ay muling nagsiyukod ang mga ito bilang pagbibigay galang. Diyos ko, tama bang narinig ko? Kill daw? Takot na ani ng utak niya, nalalamig ang katawan niya sa takot ngayon. Maging ang tuhod niya ay nanginginig pa. Ano ba itong lugar na napuntahan niya? Bakit parang kampo ng demonyo ang nakatera dito? Napatayo siya ng tuwid nang bumaling si Mr. Z sa kanya. Halos hindi siya huminga sa sobrang takot. Did you say something earlier? Hindi lang ang tingin nitong naghahatid ng kilabot sa kanyang katawan, maging ang boses nito. Ano? Hindi niya magawang sumagot, pati ang kanyang dila ay nanginginig at namaluktot dahil sa takot. Yumuko siya kahit ang tingnan ito ay hindi niya magawa. Come on, Camila, tell me, what it is? Nagutos ang boses nito. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niyang mata nito na napakalamig ng tumingin. At ang mukha nitong walang bahid na kahit na anong emosyon. Kung ang ibang gwapong lalaki masarap tingnan, dito'y mapapayuko ka na lang dahil sa takot. Yumuko ulit siya. Maganda na mag-iwas ng tingin. Baka mamaya ipatanggal pa nitong mata niya. Iisa pong karangalan na maging asawa mo, Mr. Z. Ani niya sa nanginginig na tinig. Bakit ko sinabing bagay na yun? Yun ang paulit-ulit niyang tanong habang inuuntog ang ulo sa pader. Dito sa kwarto kung saan siya nagising kanina. Wala na siyang nasabi pang iba dahil sa takot. Trabahong pinunta niya rito pero bakit asawa ang magiging bagsak niya? Panaginip ba to? Agad na tumayo siya na makitang pagpasok ng dalawang babaeng nakasuot ng uniform. Sa tingin niya ay mas matanda ito sa kanya ng 5 taon o higit pa. Mukhang kasambahay ang dalawang ito dito sa palasyo. Nagulat ang dalawa nang hatake niya ang mga ito. Sana'y makahingi siya ng sagot sa mga ito. Miss, pwede ba ako magtanong? Alam niyo ba kung nasaang lugar tayo? May cellphone ba kayo? Please, pahiramin niyo naman ako. Kailangan kong i-text ang kapatid ko. Magpapasundo ako dito. Kung kinakailangan niya magmakaawa ay gagawin niya para lang makauwi sa kanila. Ayaw niya magpakasal at mas lalong ayaw niya maging asawa si Mr. Z. Nagkatinginan ng dalawa. Miss De La Torre, pasensya ka na. Malabo na makaalis ka pa rito dahil nandito tayo sa isang isolated na isla na tangi ang pamilya lamang ng mga Helger at tapat nilang mga tauhan ang nakakaalam. Saka bawal pong cellphone sa amin dito. Bawal ang sinungaling at sumuway sa utos ng lahat ng narito. Kapag sumuway ka, tsak na makakatanggap ka ng parusa. Napanganga siya sa narinig. Ibig mo sabihin kapag namatay ako dito walang makakaalam? Parang mauupos na kandila siyang napaupos na tumango ang dalawa. Nang aalis ng dalawa ay nagmakaawang humawak siya sa braso ng mga to. Ibig niyo bang sabihin ay may chance na mamatay talaga ako dito? Umilap ang mga mata ng dalawa. Naalala niya sinabi ni Mr. Z sa dalawang tauhan nito kanina. Kill daw, hindi lang ang aura nitong nakakatakot. Maging ang ugali nito, inalis ng mga itong pagkakahawak niya. Kailangan na naming umalis, Miss De La Torre. Baka mapagalitan kami ni Miss Tatiana kapag nagtagal pa kami dito. Nakayukong paalam ng dalawa, hindi siya papayag na mamatay dito. Kaya nga siya lumalaban sa hirap ng buhay dahil gusto niyang mabuhay. Mas lalo siyang nanghina na makaramdam ng gutom. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay dumating si Miss Tatiana, ang matandang nagdala sa kanya dito. Ang kaso hindi rin sila kaagad nakababa dahil kailangan daw na muna niyang maligo at magbihis. Ilang beses siyang nagpaikot-ikot sa harap ng salamin. Ang sosyal nang ipinasuot sa kanya, isang mahabang itim na bestida na may palamuting tila diamante sa dulo. Mabuti at mahabang manggas nito dahil ang napakalamig dito sa palasyo. Pinasuot din siya ng kulay itim na sandals na matanda at mga alahas. Para siyang reyna sa ayos niya. Ngayon lang siya nakapagsuot ng ganito kagandang mga alahas at damit. Tapos, kumpleto pa lahat ng kailangan niya bilang babae dito sa kwarto. Gusto pa sana niya magtagal sa pagsusukat pero tumikim na si Miss Tatiana. Hindi gusto ni Mr. Z ang pinaghihintay siya, Miss De La Torre. Paalala ng matanda. Tamang-tamang gutom na rin talaga siya. Habang pababa, sila nang hagdanin na patingin siya sa family picture na napakalaki. Ngayon alam na niya kung sino ang batang nasa gitna. Si Mr. Z. Cute pa dito ang lalaki. Hindi pa mukhang demonyo. Nalaki ang mga mata niya nang dumulas ang paa niya at nagpagulong-gulong sa 3 baitang paibaba. Aray ko po! Daing niya, pakiramdam niya ay nagdalawa ang paningin niya.
sa sakit dahil nauntog ang ulo niya. Mabuti na lang at hindi siya sa pinakaitaas na hulog kung hindi ay baka patay na siya ngayon. Napahigit siya ng hininga nang maramdaman ng paglagay ng kusino ng kamay sa ilalim ng kilikili niya at saka siya inangat ng walang kahirap-hirap para maitayo. Nang tumingala siya nakita niya si Mr. Z na ngayon ay madilim ang muka na nakatingin sa kanya. Ayoko ng asawang tatanga-tanga kaya mag-iingat ka sa susunod. Madilim ang mukhang tura nito bago siya iniwan. Napaawang ang labi niya na mapagtanto ang sinabi nito. Kung wala lang si Miss Tatiana ay baka naguhuramentado na siya sa kinatatayuan ngayon. Aksidente naman yun kaya paano siya naging tanga? Diyos ko, gwapo nga masama naman ang ugali. Grabe naman talaga, wala itong parenong magsalita. Ano kaya ang mangyayari ngayong ikakasal si Camila kay Mr. Z na simula pa lang ay kinatatakutan na niya? At anong buhay kaya ang naghihintay sa kanya kasama ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.